Decimal naman, pag plus minus guys, ina-align lang yung decimal point, then solve na siya as normal. Kung magpa-plus, magpa-plus. Kapag magpa-minus, magpa-minus. And kapag times naman, multiply mo lang siya normally, then tsaka mo i-apply yung pag-place ng decimal point. Anyway, syempre, para maintindihan, kailangan natin na example. So, number 1, let's say meron tayong 12.5 plus 3.75. So, let's say meron tayong given na ganito. So, madali lang siya actually. Like, pag nagpa-plus, di align mo lang. Kung naka-horizontal yung line up, i-vertical mo siya na format. So, copy mo yung una. Then, decimal point, pantayin. Then, meron ditong 3 na whole number. Then, meron kang 75. So, kapag may space, pwede mo na dyan ng 0. Pero kahit wala, okay na yan eh. Then, kapag may plus, di-plus natin yun. So, add mo na siya. Right, papuntang left. So, may 0 dito. So, actually, 5 na yan. Then, copy mo lang yung decimal point. Then, 5 plus 2, 5 plus 7, magiging 12. Siyempre, magkikarry tayo dun. Then, 1 plus 2 plus 3, magiging 6. Then, magiging 1. So, magiging 16.25 yung sagot. That's correct. So, number 2, let's say meron naman tayong 0.5 times 0.03. So, ito naman guys, multiplication. Pero sabi nga natin kapag plus tsaka minus ng decimal point, ganoon lang siya ginagawa. 0.15. So, basically, sabi nga natin guys, kung meron tayong given na 0.5 times 0.03, copy mo lang yung mga given. Then, disregard mo lang. Pero mas maganda kung unahin mo isulat yung mas malaking mga numbers o mas marami yung digits. So, ilalagay natin sa taas. Pero actually, okay lang siya. Parehas lang naman eh. Pero, nakadepende pa rin kung saan niya mas trip. Pero ako kasi yung ginagawa ko actually is inuuna ko yung mas maraming digit sa taas. Pero same pa rin naman actually. So 5 times 3 magiging 15. Then kakarry mo yun. So magiging 3 times 0 is 0 plus 1 is 1. Then 0 times 5, 0, 0 na yan. Then 0, 0 na ulit. Pwedeng ganyan yung format. Then add mo na. So magiging yan. So meron tayong decimal point 3. So 1, 2, 3. Right move sa puntang left 3 units. So 1, 2, 3 nandito na siya. So pwedeng ganyan guys. Pero sabi ko nga kanina, if ever mas trip mong unahin yung mas malaki yung mas marami yung digit, pwede yun. Mas maganda kasi yung itsura pag nakaganyan eh. Pero same pa rin yung kakalabasan. So magiging 15, magiging 1, magiging 0, then 0, 0, 0. So wala namang problema kung anong gamitin mo dyan. Kasi pares pa rin naman yung magiging sagot. Wala lang. Share ko lang. Number 3. Let's say, last kayo ito ngayon gawin nyo guys. So, meron tayong given guys na 45.8 minus 12.35. So, subtraction. So, copy lang natin yung 45.8. Then, align lang natin decimal point. Then, copy natin yung 12. Then, yung 35. Then, dapat naka-align yung decimal point. Then, syempre, magiging 0 dito din guys kasi visible. So, kailangan natin i-subtract. So, magbabaro tayo. So, magkakaroon dito ng 7. Magiging 10. Magiging 5. Magiging 4. Then, 5 minus 2 magiging 3. Then 4 minus 1 magiging 3 rin. So magiging 33.45. So yung sagot. Next, number 4. Let's say 1.2 times 0.4. Okay, babad na yan. So meron tayong 1.2 times 0.4. So basically, copy lang natin. Gawin natin siyang vertical na format. Then multiply natin. Disregard lang yung decimal point. Then multiply siya ng normal na pag-multiply. So 4 times 2 magiging 8. 4 times 1 magiging 4. 0 na yun. 0 ulit. Then tsaka i-add. Then 8, 4. Then 0. So may dalawang decimal point. Right mo sa puntang left. Magiging 0.48. So ganun siya ginagawa. Pero sabi ko nga, baka nasa waitin na ng natin yung mga topic nyo.
Kung saan mag-review. Sa inyo na yan kung anong trick niya sa buhay. Number 5. Wala na. Number 5. Saan na yan? Yan. So let's say meron tayong 15.6 divided by 3. Hello? Hindi ko alam. Anyways, kapag ganito yung given na may decimal point, divide. So meron tayong 15.6 divided by 3. Kaya mo lang siya yung normal lang pag-divide. Basta whole number na yung divisor, okay na yan i-divide ng normal. Pero kapag may decimal point pa sa loob, kakopy mo lang sa taas. Then 15 divided by 3 magiging 5. Then 15, then subtract, bring down yung 6, then magiging 2. So, magiging 6, then 0 na to. So, magiging 5.2 yung answer natin. So, pag multiply mo to dito guys, ang kakalabasan is 15.6. Anyways, ganun siya ginagawa and yun lang.